Bumukas ang elevator, hinawakan uli ni Jan ang kamay niya at hinila uli siya palabas ng elevator. Nagtungo sila sa isang unit at agad na in-enter ni Jan ang password ng pad niya at agad naman itong binuksan. So, anong pag-uusapan natin? Agad na tanong ni Tamara. Ikaw sobra ka na ha? Nasasanay ka na nangangaladkad lagi. Sita ni Tamara dito. Bakit? Kung sasabihin ko sa'yong sumama ka sa akin, sasama ka ba? Hindi na nakaimik si Tamara dahil hindi nga talaga siya sasama. We need to talk, Tams. Then let's talk, na makauwi na ako. No, walang uuwi. You'll stay here with me. Sabi ni Jan na medyo tumaas ang boses. Huwag mo akong sisigawan, at mas lalong huwag mo akong uutusan. Tinaasan na rin ni Tamara ang boses niya. Agad niyang binuksan ang bag niya para kunin ang cellphone niya nang tumunog ito. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello Mike, Nandi. Agad na inagaw ni Jan ang cellphone sa kanya. Mike, tigilan mo na si Tamara. Layuan mo siya dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Sabay patay nito sa cellphone. Kinuha niya ang clutch bag kay Tamara at binalik ang cellphone. Sabay tapon ng bag sa kama at muling hinarap si Tamara. Kinalma muna ni Jan ang sarili dahil talagang nakakaramdam siya ng galit at matinding selos sa mga nakikita niya sa party. Kayo na ba ni Mike? Tanong ni Jan na talagang tiim na tiim ang bagang. Yun ba ang pag-uusapan natin? Ang tungkol sa amin ni Mike? Kalmadong tanong ni Tamara. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi. Then bakit mo siya kasama? Bakit ka nagpapahalik sa kanya? Bakit siya ang lagi mo kasama? Tumaas na naman ang boses nito. Hindi ako nagpapahalik. Tumaas din ang boses ni Tamara. Hindi ako bulag, Tams. Halos wala nang papatinig sa dalawa, parehas mataas ang boses ng bawat isa. Okay, fine. Di nagpapahalik ako. Anong masama? Wala naman akong asawa at mas lalong wala akong boyfriend. Agad siyang nilapitan ni Jan at hinawakan siya sa magkabilang balikat at pinasandal sa likod ng pinto. Hindi ako nakikipaglokohan, Tams. I swear, nagagalit na ako. Oh, you look so scary. But I'm sorry, I'm not scared. Napapikit si Jan at muling dumilat. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Tamara. God, Tams! Pinakatitigan niya ito sa mata. Halos 1 pulgada lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Seeing you with someone else is torturing me. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Nangungusap ang mata ni Jan. Nagsusumamo. Para namang tinutunaw ang puso ni Tamara sa nakikitang sinseridad mula sa mga mata nito. Tams, please listen. Just listen. Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Martina, lahat ng yun hindi totoo. Martina again. Napapikit si Tamara at muli ding dumilat. Inamin na lahat ni Martina. Narinig lang niya yon nung mag-usap kami ni Mommy. Ginawa lang niya yon dahil gusto niya magkabalikan kami. Tams, believe me. Nung sinabi kong ikaw lang, I mean it. Dapat bakit ang paniwalaan? You have to, because I'm the one telling the truth. Bahagya niyang tiningala ang mukha nito. Tingnan mo ako sa mga mata. Tsaka mo sabihin sa akin kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Ikaw ang humusga, Tams. Hindi mo ba gugustuhin kong makikipagrelasyon sa'yo? Dahil lang kay Yam? Tams, hindi ako ganun. Hindi ko itatali ang sarili ko sa taong hindi ko mahal. Pinakatitigan nito ni Tamarang mabuti sa mata. Wala siyang makitang kahit konting pagsisinungaling dito. Sa kabilang banda, naisip niyang bakit nga naman ito itatali ang sarili sa kanya kung wala itong pagmamahal sa kanya. Mababaliw na ako kakahabol sa'yo, alam mo ba yun? In my entire life. Ngayon ko lang to ginawa sa isang babae. I've never done this before, kahit kanino. When Martina had left me to pursue her career, I let her. Nanghinayang ako pero hindi ako ganung nasaktan. Pero ngayon, Tams, hindi kita kaya mawala. I can't stand losing you. Dinikit nito ang noo kay Tamara. Hindi mo na ba ako mahal? Tell me. Tanong nito sa mahinang boses. Mahal. Halos paana sa sagot ni Tamara. Mahal na mahal kita. Kaya nga ako nasasaktan ng ganito eh. Bahagyang nilayon ni Jan ang mukha niya dito. Napangiti ito sa sinabi niya. Tams, believe me, God knows how much I love you. I love you too, Jan. Bigla na lang may butil ng luha na kumawala sa mata ni Tamara. Marahan naman itong pinahid ni Jan. I love you, Tams. Hinalikan siya uli nito sa magkabilang pisngi, sa ibabaw ng ilong sa noo
at isang masuyong dampi sa labi. Tams baby, I love you so much. Halos panas nitong bigkas at tuluyan siyang hinalikan sa labi. Masusuyong gumalaw ang labi nito. Pinaubayan na lang ni Tamara ang mga labi niya sa ekspertong mga labi nito. Sinabayan ang bawat galaw nito. Napahawak na lang siya sa magkabilang balikat ni Jan at bahagya niya itong pinisil, dala ng kakaibang pakiramdam na dulot ng mapaghanap na labi nito. Ang mga kamay ni Jan na nasa gilid ng ulo niya ay unti-unting bumaba sa gilid na katawan niya. Mabagal at parang hinuhulma ang bawat kurba ng katawan niya. Jan, wait. Medyo linayon ni Tamara mga labi niya. Dinikit naman ni Jan ang noon niya sa noon nito at nanatiling malapit ang labi nila. Don't talk, baby. Mapangahas ang tono ng boses nito at bahagyang ngumisi. Napapikit si Tamara sa sinabi nito at muli siya nitong sinil ng halik sa labi. Tamara obliged to kiss him back. You're the real goddess, Tams. Hinawakan siya ni Jan sa magkabilang balikat niya. God, ano bang ginagawa niya? Ayaw mo bang patayin ang ilaw? Mahinang tanong ni Tamara dahil nahihiya talaga siya, lalo na sa mga titig ni Jan na parang babalatan ata siya. Muling yumukod si Jan at nilapit ang husto ang mukha sa kanya. Not now, baby. Yun ang pinagsisihan ko noon, di ba? Muli siya nitong siniil ng halik. Halos may mga ungol na kumawala sa bibig ng dalawa dahil sa intense ng halik nito. How does it feel? Bulong nito habang hinahalikan nito ang jawline niya. You're a monster. Tumingin sa kanya si Jan na may ngiti sa labi. In a good way. Then she added and he smirked. He kissed her on her lips, a deep and hard kiss, and pulled away. We're not yet over, he says. Halos lumuwa ang mata ni Tamara sa nakikita pero agad niyang tinakpan ang mata niya. Napangisi si Jan at bagyang lumapit sa kanya. Come on, Tams. Meet him again. Your playmate. Jan, stop teasing me. Pwede bang patay mo na lang ang ilaw? Buong buhay niya ngayon lang talaga siya nakakita ng Junjun sa personal. Nakakakita naman siya ng ganito sa mga magazines. Paano kaya ito nagkasya noon? It's really big. She raises her right hand at dahan-dahan niya itong nilapit at bahagyang sinundot ng hintuturo. Ay! Napatili siya nang bigla itong gumalaw. Come on, Tams. Hindi ka tutuklawin yan. Natatawang sabi ni Jan. Nakagat ni Tamara ang ibabang labi niya at muli, lakas loob niya itong hinawakan. Napangiti siya sa reaksyon nito kaya ginanahan siya sa ginagawa niya. She finds herself enjoying it. Oh, Tams. Napahawak si Jan sa ulo niya. Enough. Inalis nito ang kamay niya. Does it hurt? Tanong niya dito. Napangiti lang si Jan sa inosenteng tanong nito. Alam ni Tamara may karanasan na siya noon. Pero daig pa niya ang first timer dahil sa pakiramdam na yun. Lalo sa ginagawa ni Jan, na walang pakundangan. Jan! Singhal niya dito at pinalo ito sa braso. Para namang natauhan ito at namungay ang matang tumingin sa kanya. Bakit ka ba nagmamadali? Para ka naghahabol ng last trip ah. Sorry, baka kasi kahit purgatory nito, hindi ko na naman marating eh. Jan, sandali na, nakikiliti ako. Shh, stop laughing. Saway nito sa kanya. Halos ilayo ni Tamara ang leeg niya dahil nakakaramdam talaga siya ng kiliti. Tams, stop laughing. Tams, ano ba? Stop laughing. Kunot na ang noon nito na tumingin sa kanya. Sorry. Time first. Okay. Huminga pa ito ng ilang ulit para kalmahin ang sarili. Wait, Jan. Titigil ka ba sa pagtawa o bibiglain ko to? Nakagat niya ang ibabang labi niya. Pero halata pa rin ang pagpigil ng tawa nito. Napangisi na lang si Jan. Does it hurt? A bit. Meron na siyang experience but now is different. Gising na gising siya. Alam niyang totoo at hindi pa naginip lang. Mas ramdam niya ngayon ang kakaibang pakiramdam na hindi niya naramdaman noon. Jan, wait. My phone. Putol-putol niyang sabi nang biglang magring ang cellphone niya. Hayaan mo yan. Baka... Jan, sandali. Baka importante. Sino ba kasi itong istorbo na to? Inis nitong sabi habang binubuhos nito ang laman ng clutch bag. Agad ditong tiningnan ang cellphone ni Tamara. Mike. Walang sabi-sabing hinagis nito ang cellphone sa dingding. Sa lakas ng pagkakatapon nito, siguradong basag yun. Jan, bakit mo tinapon? Papalitan ko na lang. Muli siyang hinalikan ni Jan sa labi pero tumigil din agad ito. Pero nanatiling nakadikit ang labi nila na walang gumagalaw.
Gustong singhalan nito ni Tamara dahil pakiramdam niya pinagkaitan siya ng bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pero bigla na lang hinatak ni Jen ang mga hita niya palapit dito. Agad nitong hinawakan ang dalawa niyang braso at tinayo siya. Sit. Move, Tams. Pagkatapos ay dinampian siya ni Jen nang maramdaman nitong narating na niya ang dapat marating. Sinandal niya ang mga ulo niya sa balikat nito at pinikit niya ang mga mata niya. Halos habol pa rin niya ang paghinga niya. Dinampian siya ni Jen ng masuyong halik sa sentido. Talagang nanghihina ng husto ang mga tuhod niya. Ramdam pa rin niya ang panginginig nito. Pero laking gulat niya nang bigla na lang tumayo si Jen. Grabe siya. Half monster pa lang pala yung kanina. At ngayon, he transformed into a monster completely. Mukhang lalagpas na ako nito sa ikapitong langit Halos napamura siya sa isip niya dahil pakiramdam niya bibigay na talaga ang tuhod niya. Pagkatapos, umupo si Jen sa couch na kasama siya. Niyakap siya nito ng husto. Hinaplos nito ang ulo niya at dinikit ang labis sa sentido nito. Thanks, Tams, for this wonderful experience. I love you so much. I love you too. She replied and he kisses her on her lips. He pulled away and smiled. Kinuha ni Jen ang tissue sa ibabaw ng side table na nasa tabi lang ng couch at kama. Bakit parang wala kang karanasan kahit may anak ka na? Biglang-biglang tanong ni Jen. Napangiti si Tams at sinubsob ng husto ang mukha sa dibdib nito. Kasi tinahi na to. Nangunot ang noo ni Jen. Tinahi? Bakit? Pwede ba yun? Natawa ng mahina si Tamara. Ganun talaga kapag nanganganak. Mga ilang minutong katahimikan lang namagitan sa dalawa hanggang sa magsalita si Tamara. Jen. At muli siyang hinalikan nito sa gilid ng ulo niya. What if ano? What if I get pregnant again? Alangan niyang tanong. Hinawakan ni Jen ang pisngi niya at hinarap sa kanya. Then that's good. Strike 2. Natawa ito ng mahina. Jen naman Seriously, Tams, I will be very happy if it will happen again. Pero kasi ayoko magbuntis uli na umiling-iling siya at ngumiti. Nothing. Hinalikan siya ni Jen sa pagitan ng mata niya at tumayo, yumuko dito at binuhat siya. Tara, ulitin natin. Para sure na may mabubuo. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Ngumisi lang ito at dinala siya sa kama. Nagtungo si Jen sa closet at kumuha ng towel. Nagtungo siya sa bathroom at nag-quick shower para maalis ang pawis at tumatagaktak dahil sa intense activity nila. Inalis nito ang gamit ni Tams na nakakalat sa kama at nilagay sa side table. Binuksan niya ang lampshade at pinatay ang ilaw. Marahan siyang humiga sa tabi ni Tamara at pumailalim siya sa comforter. Niyakap niya si Tamara mula sa likod nito. Parehas silang tayong comforter ang bumabalot sa kanilang katawan. I love you, Tamara. I'm gonna marry you. He whispers. Nagising si Tamara at agad niyang tiningnan ang kabilang side ng kama. Inaasahan niyang makikita niya si Jen pero wala ito doon. Napangiwi siya nang bigla niyang maramdaman ang sakit ng katawan, lalo na sa mga hita niya at braso. Daig pa niya ang pinarusahan at nagbuhat ng kung ano-anong mabibigat na bagay sa nararamdamang sakit ng katawan. Halos hindi siya tinigilan ni Jen ang nagdaang gabi. Inalis niya ang kumot niya at binaba ang mga paa sa kama. Tiningnan niya ang katawan niya na walang kahit na anong suot. Nilipot niya ang paningin niya sa paligid para tingnan kung nandun pa ang mga damit na alam niyang nagkalat kagabi. Kailangan kong tumawag sa bahay. Siguradong hinahanap na ako ni Yam. Iniisip din niya magulang niya na baka nag-aalala na sa kanya dahil sa hindi niya pag-uwi. Binaling niya ang paningin niya sa bahagi ng kwarto kung saan si Jen tinapon ang cellphone niya. Wala na rin doon. Bigla namang bumukas ang pinto at niluwanan si Jen na naka-white sando at boxer short. Agad niyang hinatak ang comforter at pinangtakip sa katawan niya. Napangisi nang nakakaloko si Jen. Seriously, ngayon ka pa talaga nahiya? After what happened last night? Walang sabi-sabing kinuha nito ang comforter at tinapon sa kabilang gilid ng kama. Bigla na lang siya nitong hiniga at hinawakan ng magkabilang kamay niya at inipit sa kama sa magkabilang gilid ng ulo niya. Jen, ano bang ginagawa mo? One more round? Papatayin mo ba ako? In a sweetest way? Tigilan mo ako, Mr. Miller. Hindi pa nga ako makabawi ng lakas sa pinagagawa mo sa akin kagabi. You're a monster. Alam mo ba yun? Natawa ito sa sinabi niya. But the most handsome monster on earth. Napangiti na lang siya. Hindi niya pwedeng kontrahin yun dahil kung kagapuhan na pag-uusapan, lahat ng sulok ng katawan nito ay talagang naguhumiyaw na
Guwapo ako. Get off. I have to go home now. Inaantay na ako ng anak natin. Don't worry about our son. Tinawagan ko na. Sinabi kong gumagawa pa tayo ng baby. Nailing na lang siya sa sinabi nito. Bilis na, alis na. Magkakapulmonya ako nito eh. Kagabi pa ako walang soto. Natawa ng malakas si Jan sa sinabi niya at pagkuway, tumitig ito sa mga mata niya. My sweet and innocent Tams, welcome to my world. Binabaybay ni Tamara at Jan ang daan papunta sa bahay ng mga magulang niya. Nagpabili si Jan sa sekretary niya ng damit nito bago sila umalis sa condo unit nito. Tumingin si Jan kay Tamara at napangiti dahil sa pagkakaupo nitong patagilid. At sa tuwing kikilos, napapangiwi. Napansin bigla ni Tamara ang pagkakangiti nito. Anong iningiti-ngiti mo? Masakit ba? Hayaan mo, masasanay ka rin. Aaraw-arawan natin para masanay ang katawan mo. Jan, ikaw pasaway. Ouch! Lalong natawa si Jan dahil bigla siya nitong pinalo sa braso. Pero bigla namang napahawak sa balakang. Natawa na lang rin si Tamara dahil sobrang sakit talaga ng katawan niya. At mukha siyang ewan sa pakilos niya. Narating nila ang bahay nila at inihinto ni Jan ang sasakyan sa tapat ng gate nito. Oops! Pigil ni Jan kay Tamara ng akma itong lalabas. Mabilis na lumabas si Jan at pumunta sa passenger seat. Agad nitong binuksan ang pinto at yumukod sa kanya. Tsaka siya nito hinalikan sa labi. Natawa na lang si Tamara sa ginawa nito, lumabas siya at tumingin kay Jan. Ganyan ka pa kaya ka-sweet sa mga susunod na araw? Bigla itong hinapit ni Jan sa baywang at pinasandal sa kotse. Hinding-hindi ako magbabago. Sabay halik ng isang mabilis na halik sa labi nito. Halika na, be ready. Nakakatakot si Dad. Sigurado marami itatanong yun. Ako nang bahala. Sinara lang nito ang pinto, inakbayan nito si Tamara at kinawit naman nito ang braso sa baywang ni Jan at sabay na nagtungo sa gate. Walang alam sila Dad sa nangyari sa atin noon. Alam lang nila na buntis ako at hindi mo alam. Sabi ni Tamara pagkatapos mag-doorbell. Mga ilang sandaling bumukas naman ang gate. Tams, ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Kanina pa nag-aalala ang daddy at mami mo sa'yo. Bungad ng yaya niya sa kanya at biglang nabaling ang tingin kay Jan. Siya yung kumuha sa'yo? Yaya hindi, siya si Jan, boyfriend ko po. Agad na sabi nito sa yaya dahil masama agad ang tingin nito kay Jan. Magandang araw po. Magalang na bati ni Jan. Halika na. Pumasok sila sa gate. Inalis ni Jan ang kamay niya sa pagkakaakbay kay Tamara. Inalis niya ang kamay ni Tamara sa pagkakahawak sa baywang niya. Bakit ba ako kinabahan bigla? Ngayon lang ito nangyari sa akin. Pumasok sila sa bahay at agad nilang nakita ang magulang ni Tamara. Nakaupo sa living room at kalong-kalong ng mami ni Tam si Yam. Mami, Daddy! Agad na bumaba si Yam at mabilis na lumapit sa kanila. Agad naman itong binuhat ni Jan. How's my big boy? Jan asked. I'm good, Daddy. Where's my baby brother and sister? Natutup ni Tamara ang bibig niya sa tanong ni Yam. Nasa tummy pa ni Mami, baby. Nang tawagan niya kasi kanina ang yaya ni Yam, ay kinausap niya ito. Sinabi niyang gagawa sila ng baby ni Tams kasi narinig niya itong parang naiiyak sa tono ng boses. Diyan naman kasi, ano ba pinagsasabi mo sa anak mo? Bulong ni Tamara. Sabay silang napatingin ng tumikhim ang daddy ni Tamara. Dad, Mom, meet Jan, my boyfriend. Pakilala ni Tamara dito. Magandang hapon po. Bati ni Jan at napabuga siya ng hangin sa kaba dahil sobrang intimidating ang tingin sa kanya ng daddy ni Tamara. Nice to meet you, iho, sabi ng mami ni Tams at agad na nilahad dito ang kamay para makipagkamay kay Jan. Tarantang inabot naman ni Jan ang kamay nito. Jan po, pakilala niya. Hello po sir, Jan po. Inalok niya ang kamay niya dito pero tiningnan lang nito at hindi inabot. We have to talk, alone. Sabay talikod nito. Napawiw si Jan sabay haplos sa noo na may maramdaman siyang parang namumong pawis sa noo niya. Akin na muna si Yam. Kinuha ni Tam si Yam. You look tense. Parang gusto matawan ni Tamara sa itsura nito. Nakakatakot nga pala talaga siya. Kaya mo yan, use your charm. Hinawakan ni Tamara ang pisngi nito at hinalikan sa labi. Pangtanggal ng nerbiyos. Ginakabahan pa rin ako eh. Isa pa nga. Natawa ng mahina si Tamara at akmang hahalik uli si Jan. Gaano ko katagal maghihintay para lang makausap ka? Napahaplos si Jan sa bibig niya at hindi na ituloy ang paghalik nang biglang magsalita ang daddy nito. Natawa si Tamara pero pigil na pigil. Kahit ang mami niya na nakatingin sa kanila, natawa din. Sige na, sigaw ka na lang kapag kinakatay ka na ni Dad.
Huminga muna ito ng malalim tsaka lumapit sa daddy ni Tamara. Inaya siya nito sa labas ng bahay, sa may pool area at umupo sa isang set ng upuan doon. So, ikaw pala ang lalaking ng iwan pagkatapos buntisin ng anak ko? Anong balak mo ngayon? May relasyon na ba kayo ni Tams ulit? Nasa balita ang ginawa mong eksena sa party kagabi. Tuloy-tuloy nitong sabi. Ano bang balak mo sa anak ko? Hindi magandang tingnan na nagsasama kayo sa isang bahay. Dapat siguro hayaan mo na munang bumalik si Tamara at ang apo ko sa sarili niyang bahay. No sir. Putol niya dito. Kitang-kita niya ang pag-alo ng dibdib nito. I'm sorry sir. I can't let them go. Ang sinasabi ko lang, ikaw na lang ang dumalaw sa mag-ina kasi hindi magandang nakikita ng ibang tao na magkasama kayo sa isang bahay. Pakakasalan ko si Tom sir. Mabilis at walang kagatol-gatol niyang sagot at sinalubong niya ang titig nito. Pero gusto ko na po sila makasama ngayon. I'm sorry sir pero hindi ko na po kayang malayo sa mag-ina ko. Sana po ibigay niyo ang blessing niyo dito. Importante po kayo kay Tamara at lalo ang blessing niyo. Mahal ko po si Tamara. Dagdag niya. Matagal na katahimikan ang namagitan sa dalawa. Well then, kung pakakasalan mo naman pala si Tamara, then walang problema. Wag na wag mo lang sasaktan ng anak ko. I'll hunt you down. Napangiti si Jan. Naisip niya na parang lahat na lang ganun ang banta sa kanya. You have my word, sir. Nilahad niya ang kamay niya at tinanggap naman ito yun. Hindi na ito nagtanong pa tungkol kay Martina. Dahil napanood at nabasa na nito ang naging interview at mga sinabi niya kagabi. Nag-aantay lang si Tamara sa sala habang inaantay si Jan at ang daddy niyang matapos ang pag-uusap. Kasama niyang nakaupo ang mami niya at si Yam. Ano na kayang ginagawa ni Dad sa boyfriend ko, mami? May pag-aalalang tanong ni Tams. Ewan ko, Tams. Bakit mo pa kasi sinama dito? Galit na galit pa naman ang daddy mo kagabi. Nagpunta dito si Mike at sinabi ngang sinama ka ni Jan. Ang tagal naman nila, ma'am. Kanina pa niya gustong puntahan ng dalawa pero sabi ng mami niya, hayaan na lang muna. Sabay na patayo si Tams at ang mami niya nang marinig ang daddy niya at Jan. Papasok ito mula sa may pool area. Napamaang ang dalawa nang makita itong nagtatawanan. Minsan, sumama ka sa akin mag-golf, basketball kasi hindi ko na kaya. Baka mabalian na ako ng buto. Tumawa pa ng malakas ang daddy niya at ganun din si Jan. Sige po, Dad. Minsan po sasama ako. Dad, did you hear that, ma'am? Nang lalaki ang matang tanong ni Tamara. Nagkibit balikat lang ang mami niya. Nakangiting lumapit sa kanya si Jan at agad siyang inakbayan. What happened? Pabulong na tanong niya dito. Jan, ikaw na ang bahala sa mag-ina mo. Huwag mo silang pababayaan or else babawin ko sila sa'yo. Don't worry, Dad. Hinding-hindi ko po sila pababayaan. Tumingin si Tamara kay Jan. Nagtatanong ang mga tingin nito. Mauna na po siguro kami. Babalik na lang po uli kami sa mga susunod na araw. Nagpaalam lang ang lahat sa bawat isa bago muna umalis. Nakuha na nga kaya ni Jan ang blessing sa ama ni Tamara? Papakasalan naman kaya ng binata ang dalaga?